Hollywood TV. Dalawang linggo na ang nakalipas, mula noong huli kong nakita si Daniel. Sinabi ni Lily na naging busy siya, at late na umuwi, at aalis ng maaga. Na-curious ako kung ano ang pinagkakaabalahan niya, pero ayoko namang silipin. Pinilit ni Lily na manatiling malapit sa kanya, kaya pinalipat niya ako sa isang malaking silid sa itaas, sa tabi mismo ng silid ni Daniel. Minsan, sa kwarto niya ako matutulog, o sa kwarto ko siya matutulog. Isang gabi, pagkatapos patulugin si Lily, lumabas ako ng kwarto niya at nakita ko si Daniel. Hawak-hawak niya ang braso niya, at ang sando niya ay puno ng dugo. Oh my God! Takot kong sabi. Tumahimik ka, baka magising si Lily, sinabi niya. I'm sorry, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Oo, ayos lang ako, sagot niya. Paano ka magiging maayos? Dumudugo ang braso mo, sabi ko. Don't worry about it, just go to bed, wika niya. Please let me help you, sabi ko. No, hindi na kailangan, sabi niya. Please, let me help you. You helped me once. Please let me return the favor, giit ko. Please, Daniel. Fine. Follow me, sabi niya habang sinusundan ko siya papasok sa kwarto niya, at saka papasok sa banyo niya. Nandoon ang first aid kit, sabi niya sabay turo sa salamin. Binuksan ko ang kit at naglabas ng gauze at antiseptic solution. Please sit down, sabi ko, at umupo siya sa counter. Pwede bang uncover mo ang iyong sugat? Itinanong ko. Ngumisi siya at hinubad ang sando niya. Pakiramdam ko na mula ako, pero nawala lahat ng iyon nang makita ko ang mga sugat niya. May saksak siya sa braso at sa dibdib. Oh my God! Sinong gumawa nito sa'yo? Sigurado ka bang okay ka lang? Sabi ko. Ayos lang ako, sabi niya. Baka kailangan mo ng tahi, sabi ko. No, ayos lang, sabi niya. Tumango ako, at nagpatuloy muna sa paglilinis sa sugat sa braso niya. Hindi man lang siya kumibo nang linisin ko ito. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya at nag-iwan ng malinis na gasa at tinakpan ito ng isang elastic bandage. Pagkatapos ay nilinis ko yung sugat niya sa dibdib. Hindi naman kasing laki ng nasa braso niya kaya nag-iwan lang ako ng maliit na benda. All done, sabi ko. Thank you, sabi niya. You're welcome. I hope you get better soon. Matutulog na ako, sabi ko. Nagsimula na akong maglakad palabas ng banyo, pero pinigilan ako ni Daniel at niyakap ako. Nakaakbay sa akin ang magkabilang braso niya, at literal na nabigla ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya nanatili lang akong nakatayo. Ginagawa ito ng mommy ko noong bata pa ako. Lagi niya akong tinatapalan tuwing may nangyari sa akin, aniya. Tapos binitawan niya ako. Nang bitawan niya ako, napagtanto kong nakatitig ako sa kanya. Nakalimutan kong wala pala siyang sando. Siya ay may katawan ng isang Greek god. This guy definitely liked to work out. Naramdaman kong namumula na naman ako. Ngumisi siya. Gusto mo ba ang nakikita mo? Sinabi niya. Matutulog na ako, sabi ko at nagmadaling pumunta sa pinto. Good night, Daniel, sabi ko paglabas ko ng banyo. Good night, Daisy, aniya. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko, at isinara ang pinto sa likod ko. What the heck just happened? I thought. Sa kabilang banda, si Daniel. Ang pag-aalaga sa akin ni Daisy ay nagpabalik ng mga alaala noong bata pa ako. Ang mommy ko ay laging nandyan para sa akin. Lagi niyang ginagamot ang mga sugat ko. Walang sinuman maliban sa aking ina ang gagawa noon para sa akin. Kaya naman niyakap ko siya. Alam kong hindi dapat, pero naramdaman kong kailangan ko. This past 2 weeks have been hell. Napakalapit ko nang mahanap ang mga kidnappers ni Lily. Kaya ako nasaksak ngayong gabi. Nakakita ako ng may kaugnayan sa kanyang pagkidnap, at sinubukan niyang lumaban at sinaksak ako ng bastard. Ipinakulong namin siya sa basement. Bukas ay kukuha ako ng mga sagot. Nagising ako kinaumagahan bago ang alarm ko. Naghanda na ako at bumaba na. Nakita ko sa kusina sina Lily at Daisy na nag-aalmusal. Kuya Dan, sabi ni Lily at tumakbo papunta sa akin. Hi Lily, sabi niya sabay yakap sa likod niya. Napatingin ako kay Daisy at namula siya. Good morning, sabi ko. Good morning, sagot niya, at saka tumingin sa pagkain niya. Kuya Daniel, I haven't seen you in forever, sabi niya na mukhang malungkot. I'm sorry Lily, I've been busy, I know. Sabi niya na mukhang malungkot. Hey, I'll make it up to you. How about, sinubukan kong sabihin. Why don't you spend the day with me, and Daisy today? Sabado ngayon, at wala akong pasok ngayon, sabi niya sabay ngiti sa akin. Lily, I can't today. Simula kong sabi at tumulo ang luha niya.
God, hindi ko kayang paiyakin ang kapatid ko. Okay Lily, we'll spend the day together, sabi ko. Ang bastard na binalak kong bugbugin ngayon ay maghihintay. Yehey, sabi niya sabay yakap sa akin. Sa kabilang banda, si Daisy. Lumingon si Lily kay Daniel na may pag-asa sa mukha. Pwede ba tayong pumunta sa karnabal? Tanong niya sa kanya. Tinatanong ko si Daisy, pero sabi niya bawal daw tayong lumabas. She's right, bawal kayong lumabas, pero pwede naman kayong lumabas kasama ko, sagot ni Daniel at napangiti si Lily. I'm going to get ready. Anunsyo niya sabay takbo palabas ng kwarto. Nang makaalis na si Lily, lumingon ako kay Daniel at tinanong, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko. Great, I had a wonderful nurse yesterday, sagot niya, at naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Mabuti naman, magpapalit na ako, sabi ko, sabik na makatakas sa awkward moment. Paglabas ko ng kwarto, narinig ko si Lily na kumakatok sa pinto ko. Handa ka na ba? Tawag niya. Binuksan ko ang pinto, at hinila ako ni Lily sa kamay, sabik na bumaba. Hinihintay na kami ni Daniel, at hindi nagtagal ay papunta na kami sa karnabal. Habang naglalakad kami, hinawakan ni Lily ang kamay ko at ni Daniel. Naglaro kami, at si Daniel ang nanalo sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay gusto ni Lily na sumakay ng ilang rides, at bagaman tumanggi si Daniel, masaya akong sumama sa kanya. Nais ni Lily na pumunta sa isang partikular na laro, ngunit may limitasyon sa taas, at hindi ako makasama sa kanya. Kaya nag-isa siyang pumunta, at hinintay namin siya ni Daniel. My sister adores you, sabi ni Daniel habang tumabi sa akin. She's a wonderful kid. I adore her too, sagot ko. Tumawag ang kanyang guro. Salamat sa pagbabantay sa aking sister, sabi niya. Gayunpaman, dapat sinabi mo sa akin. I know, I'm sorry. Walang gustong sabihin si Lily. Ang tanging paraan lang na sasabihin niya sa akin ay kung nangako akong hindi ko sasabihin sa iyo ang kahit ano. Ayaw niya rin akong sabihin sa kanyang guro, ngunit may kailangan akong gawin, sabi ko. Naiintindihan ko, pero huwag na huwag kang maglilihim sa akin, aniya. Okay, I won't, sagot ko. After that, bumalik si Lily mula sa rides, at napagpasyahan naming umuwi na. Pwede ba tayong bumili ng ice cream bago tayo umalis? Tanong ni Lily. Okay, let's go, sabi ni Daniel, at ngumiti si Lily. Pumila na kami, at si Daniel ay tumawag sa kanyang telepono. Babalik ako kaagad, huwag kang pumunta kung saan-saan, sabi niya. Okay, we are just getting ice cream, sagot ni Lily habang naglalakad palayo para makipag-usap sa telepono. Kumuha ng ice cream si Lily, at hinintay naming matapos ni Daniel ang kanyang tawag sa telepono. Napakaraming tao ang naglalakad sa paligid namin, at biglang, out of nowhere, nakita ko ang isang lalaki na may hawak na baril. Ang masama pa, itinutok niya ito kay Lily. Daniel, may baril siya, I yelled at the top of my lungs. All hell broke loose. Hinila ko si Lily palapit sa akin, at sinanggahan ko siya ng katawan ko, habang tumatakbo ang lahat sa paligid namin. Narinig kong pumutok ang baril habang pinuprotektahan ko si Lily, at naramdaman kong may tumama sa braso ko. Pagkatapos ay tumingala ako at nakita ko ang mga lalaki ni Daniel na tumatakbong hinahabol ang lalaki, at si Daniel ay tumatakbo palapit sa amin. Lily, okay ka lang? Tanong ko sa kanya na puno ng pag-aalala. I'm okay, sabi niya, at pagkatapos lang, inabot na kami ni Daniel. Sinigurado niyang okay si Lily, saka binuhat at hinawakan ang kamay ko habang tumatakbo kami papunta sa kotse niya. Hinagis kami ni Daniel sa backseat at nagmamaneho ng napakabilis, natakot ako na mabangga kami. Pagdating namin sa bahay, si Lily ay nakatulog na, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero sinimulan kong paglaruan ang buhok niya, at nakatulog siya. Binuksan ni Daniel ang backseat, at binuhat niya si Lily. Nandoon si Zayden. Inabot ni Daniel si Lily kay Zayden at pinapunta siya sa kwarto nito. Tapos tumingin sa akin si Daniel. Nabaril ka, sabi niya sabay tingin sa braso ko. Nakalimutan ko na ang tungkol doon. Must have been the adrenaline rush. Come on, let me take a look at it, sabi niya. Tumango naman ako. Dinala niya ako sa parang infirmary, at may isang lalaki doon na nakasuot ng white coat. Nabaril siya, Dr. Steven. Pakitingnan mo, sabi ni Daniel. Of course, sabi ni Dr. Steven at sinuri ang braso ko. Sa kabutihang palad, tinamaan ka lang ng bala. Kakailanganin mo ng ilang stitches, ngunit dapat kang maging maayos, sabi niya. Pasimple akong tumango. Pinatayo ako ng doktor at saka sinabing pwede nang umalis ako. Si Daniel ang nasa tabi ko the whole time at hindi siya nagsalita. Nang matapos ako, bumangon ako, ngunit nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo. Mag-ingat ka ngayon, sabi ng doktor. Okay lang ba siya, Doc? Tanong ni Daniel. Yes, she's fine. Nawalan nga siya ng konting dugo.
Kaya lang siguro siya nahihilo, pero hindi niya kailangan ng transfusion. Kailangan lang niyang magpahinga, and she should be fine, sinabi niya. Got it, thanks doc, sabi niya. Then put of nowhere binuhat ako ni Daniel. Daniel, anong ginagawa mo? Protest ako. Ihahatid na kita sa kwarto mo, sabi niya habang naglalakad papunta sa room. Daniel, okay lang ako. Hindi mo na ako kailangang buhatin. Hindi siya umimik at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Daniel, ibaba mo na ako. Sabi ko ulit pero hindi niya ako pinansin. My God, sobrang bigat ko. Ito ay nakakahiya. Nang makarating kami sa hagdan, sinubukan ko siyang kalabanin. Daniel, ibaba mo ako, pakiusap ko. Hindi mangyayari. Kaya iminumungkahi kong itigil mo na ang pakikiusap, sabi niya habang paakyat ng hagdan. Sa wakas nakarating na kami sa kwarto ko, pinaupo niya ako sa kama. My goodness, isa yon sa pinaka nakakahiya na naranasan ko. Umupo si Daniel sa tabi ko. Iniligtas mo na naman ang sister ko, sabi niya, muling tumingin sa mga mata ko. Bakit? Tanong niya. Daniel, sabi ko sayo, gagawin ko ang lahat para sa sister mo. Hindi lang ako tatayo doon at walang gagawin, sabi ko, at tumingin siya ng masinsinan sa mga mata ko. Then, out of nowhere, hinalikan niya ako. Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan. Ako ay nasa ganap na pagkabigla. Iyon ang aking first kiss, at magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ito kamangha-mangha. Then humiwalay si Daniel. Tiningnan niya ako sa mga mata, at walang sabi-sabing lumabas siya ng kwarto ko. Hindi ako makapaniwala. Hinalikan ako ni Daniel. I replayed the moment in my head, wondering if it is real. Ngunit ang sakit sa aking braso ay nagpapaalala sa akin na ito ay hindi ako makatulog, kaya gumising ako ng maaga at naghanap ng mga painkillers. Baka may dala si Daniel, kaya dumiretso ako sa opisina niya. Habang papalapit ako, narinig kong kausap niya si Zayden. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig kong binanggit ni Zayden ang halik. Hinalikan mo siya, sabi ni Zayden. I did, pag-amin ni Daniel. Bumilis ang tibok ng puso ko habang nakikinig sa usapan nila. Gusto mo ba siya? Tanong ni Zayden. No, definitely not, sagot ni Daniel. Baka gusto mo lang siyang ligawan, mungkahi ni Zayden. Tama ka, ganun dapat, pero hindi pwede. Masyado siyang mabait, masyadong sweet, malamang virgin siya at alam mong hindi ako virgin, sagot ni Daniel. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parang kutsilyo sa puso ko. Idinagdag ni Zayden ang pang-iinsulto sa pinsala sa pamamagitan ng pagsasabing, and not to sound like a dick, but she's not the type you usually go for. She's definitely curvy to say the least. Pero siguro kung niloko mo siya, maaalis mo ito sa iyong sistema at magpatuloy, alam mo ba? I don't think so. I'll just probably go look for Amanda, sabi ni Daniel. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tinakpan ko ang bibig ko, pilit na pinipigilan ang mga hikbi ko, at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ako ni Lily. Daisy, are you okay? Tanong niya na may pag-aalalang ekspresyon. I'm fine, Lily. I just need some alone time now. Nagsinungaling ako sa pamamagitan ng aking mga luha. But you're crying, she pointed out. No, may allergy ako, Lily. Lalabas lang ako saglit at babalik din ako agad, sabi ko na pilit pinapakalma siya. I'll be back in a little while, Lily. I promise, honey, dagdag ko habang tumatakbo palabas, desperado na takasan ang sakit. Nakakita ako ng isang liblib na lugar sa hardin, kung saan hinayaan kong malayang dumaloy ang aking emosyon. I felt pathetic. Hinayaan ko ang sarili kong maniwala na may gusto sa akin si Daniel, only to find out that he saw me as nothing more than a conquest. Ito ay mas masakit kaysa sa anumang bagay na naranasan ko, kabilang ang pang-aabuso ng aking ama. Makalipas ang halos isang oras, nakuha ko na ang sarili ko. Napatingin ako sa malayo at nakita ko ang isang lalaki na nakatingin sa akin. Nang mapansin niyang nakita ko siya ay umalis na siya. Pinunasan ko ang aking mga luha, huminga ng malalim, at bumalik sa bahay. Habang papalapit ako, nag-walk out si Zayden at napatingin sa akin. Daisy, okay ka lang ba? Ang braso mo ba? Masakit ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses. I'm fine, thanks, sabi ko, pilit na nilalagpasan siya. Pero pinigilan niya ako. Daisy, I know something is wrong. Namamaga talaga ang mata mo. Umiiyak ka na. I can tell, Anya. I really am fine, Zayden. Now, if you'll excuse me, kailangan kong tingnan si Lily, sabi ko, halos tumakbo palayo sa kanya. Hindi ko kayang harapin ang sinuman ngayon. Kailangan ko ng oras para i-proseso ang lahat, at alamin kung ano ang susunod na gagawin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang saktan ulit ako ni Daniel o ng iba ng ganito. Sa kabilang banda, si Daniel. I felt such an asshole. Iniisip ko yung usapan namin ni Zayden kanina.
Best friend ko siya, kaya naman sinabi ko sa kanya na hinalikan ko si Daisy. Pero kahit na best friend ko siya, hindi ko masabi sa kanya na may nararamdaman talaga ako para kay Daisy. Para akong baliw sa sinabi ko. At gusto ko siyang itulak ng ipahiwatig niya na hindi ko magustuhan si Daisy dahil sa pangangatawan niya, pero ayokong malaman ni Zayden ang totoong nararamdaman ko. Napagpasyahan kong ang pinakamagandang gawin ay huwag pansinin si Daisy. Iiwasan ko na lang siya. Pero, napansin kong si Daisy pala ang umiiwas sa akin. Kung pumasok man ako sa isang kwarto ay lalabas siya ng kwarto. Sinubukan kong kausapin siya, palagi siyang may dahilan para umalis. Dahil siguro sa halik, 1 buwan na ang lumipas at hindi ko na kinaya. Kailangan kong makausap si Daisy. Hindi ko na kayang harapin ang kawalang interes na ito. I asked Sylvia to tell Daisy to meet me in my office. Narinig kong may kumatok sa pinto, alam kong siya iyon. Come in, sabi ko at pumasok na siya sa kwarto. Daisy, sabi ko habang papasok siya. Hindi siya nakikipag-eye contact sa akin. Isa siya sa ilang taong nakilala ko na nakipag-eye contact sa akin. Please sit down, sabi ko. I would rather stand, sabi niya na umiiwas pa rin ng tingin sa akin. Daisy, what's wrong? Dahil ba sa kiss? Sabi ko at tumayo ako at naglakad papunta sa kanya, pero umatras siya ng hakbang. Nothing is wrong, Mr. Valentino. I just realized I have overstepped some boundaries, and I need to be as professional as possible, sagot niya. Humakbang ulit ako papunta sa kanya, pero umatras ulit siya. Daisy, please look at me, sabi ko, pero hindi niya ginawa. Mr. Valentino, I believe I hear Lily calling, sabi niya, at tumakbo siya palabas ng pinto. Ano ang nangyayari? Bakit ganito ang kinikilos ni Daisy? Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Nakatayo ako sa labas ng pinto ni Daisy, kumakatok ng paulit-ulit pero walang sumasagot. Sinubukan ko ang handle, ngunit ito ay nakalock. Dahil sa inis ko, napagdesisyonan kong gamitin ang susi ko para buksan ito, pero bago ko pa magawa, may narinig akong papalapit. It was Lily. Hey Lily, nakita mo ba si Daisy? Tanong ko sa kanya. Oo, sabi niya gusto niyang lumabas saglit, sagot niya. Okay, I'll go find her, wika ko. Do you think something is wrong with her, Kuya Dan? Tanong sakin ni Lily. What do you mean, Lily? Itinanong ko. Daisy is sad all the time. She has been for a while. Simula nung nakita ko siyang umiiyak ng ganyan, sagot niya. Natigilan ako sa sinabi niya. Kailan mo siya nakitang umiiyak, Lily? Tanong ko, curious. Nakita ko siyang naglalakad palayo sa opisina mo isang araw, at umiiyak siya. Pagkatapos ay pumunta ako sa hagdan para tingnan kung ano ang problema niya, at sinabi niya na may allergy siya, at hindi maganda ang pakiramdam niya. At kailangan niyang pumunta sa labas ng saglit. Ginawa niya iyon. Mula noon nakikita ko siyang malungkot sa lahat ng oras, at ayoko na siyang malungkot, but I don't know what to do, sabi niya. Me either, sabi ko. I'll be back in a little while, Lily, sabi ko bago umalis, para hanapin si Daisy. Hinanap ko ang buong building pero hindi ko siya makita. Tinawagan ko si Peter, ang lalaking namamahala sa mga security camera, at tinanong kung nasaan si Daisy. Sinabi niya sa akin na nasa main garden siya, kaya nagmadali akong pumunta doon. Pagdating ko, nakita ko si Daisy na nakaupo mag-isa sa isang bench, namumula ang mata at namamaga dahil sa pag-iyak. Umupo ako sa tabi niya at napansin kong natigilan siya sa presensya ko. Daisy, mahinang sabi ko, pilit siyang pinatitingin sa akin. Sinubukan niyang tumayo pero pinigilan ko siya. Daisy, please sit, malumanay kong sabi. Hindi siya nagsalita at tumingin sa ibaba, pinunasan ng mga luha sa kanyang mukha. Daisy, I'm sorry, sabi ko, umaasang masira ang katahimikan. Alam kong narinig mo ang pag-uusap namin ni Zayden. Alam kong kaya mo ako iniiwasan, at nag-aalala ako sa'yo. Hindi pa rin siya nagsasalita, pero ramdam ko ang pagkabalisa niya. Daisy, please, hindi ko matiis na hindi mo ako pinapansin, sabi ko na lalong nag-aalala. Sa wakas siya ay nagsalita. Ang kanyang boses ay halos hindi naaayon sa isang bulong. Mr. Valentino, sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang gusto mo na sabihin ko. Ako ay isang simpleng empleyado. Walang iba, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. No one ever has before, at hindi ko na kailangan ng kahit sinong nag-aalala tungkol sa akin ngayon, sabi niya, ang kanyang mga salita ay may halong sakit. Daisy, please, I'm sorry sa narinig mo noong araw na iyon. Hindi ko sinasadya. Truth is, I care about you. Sabi ko, umaasang makausap siya. Pero hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Mr. Valentino. This is what you wanted. Gusto mong iwasan ako, kaya ginawa kong mas madali ang mga bagay, sabi niya, ang kanyang boses ay nabasag. No, Daisy, ayokong iwasan ka.
Akala ko gusto ko nang itago ang nararamdaman ko sa'yo. Ngunit hindi kita nakikita, hindi nakikita ang iyong ngiti, it broke me, sabi ko. I don't understand, Mr. Please stop calling Mr. Valentino, I can't stand it. Call me Daniel, sabi ko, at tinapat ko ang noo ko sa kanya. Daniel, hindi ko alam kung ano ang gusto mong sabihin ko, sabi niya, tapos idinampi ko ang labi ko sa labi niya. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.